reason kung bakit target po natin or ng NCRPO na paikliin ang traslasyon ngayong 2026? Patay po sa datos natin ng mga nagdaang traslasyon, particular po noong 2025, kung saan umabot sa 20 hours and 45 minutes yung prosesyon at meron tayong tinatayang 8.1 million na debotong dumalo. Nakita po namin na habang humahaba yung prosesyon, mas tumataas ang exposure ng mga deboto sa pagod, init at iba pang panganib, kabilang na dyan po yung mga possibility ng medical incidents. Kaya yung amin pong operational direction ngayong Nazareno 2026 is ang goal po natin is at least mga 15 hours po. Sabi nga po ng aming regional director, the shorter the procession, the better for us because the more control the timeline, the lower the risk and the fewer untoward incidents we expect to manage. Oo. Pero ngayon po bang taon na to, ilang milyong deboto po ba ang inaasahan natin na dadalo dito po sa traslasyon? So kung last year po is nasa 8.1 yung ating mga devotees na umattend, so ina-expect po namin na more or less same din po sa bilang na yan or tumaas pa dahil na rin po sa mas marami tayong kababayan ang tingin namin na mas kumbaga mas maraming hihingin at maraming mga devotees pa rin ang darating mula po sa iba't ibang panig ng bansa. Okay, with that specific number that you gave, Major, paano po natin makokontrol? No? Paano po natin makakasiguro na mapapaikli po natin yung magiging prosesyon ng mga deboto? So mas ipapatupad po natin yung maayos na crowd management, mas maaga yung clearing ng mga ruta at mas istriktong pagpapatupad po ng security at safety zones. Based po sa experience natin noong 2025, kung saan bumaba ang medical incidents, 239 lamang, patuloy po nating palalakasin yung ating preventive measures habang pinapanatili natin yung sapat na police presence sa buong ruta po ng prosesyon. Nabanggit niyo po isa sa mga bagong patakaran ay yung mas maagang clearing operation. So, pero ang inaalala ko lang po dito, Major, hindi po ba magsibalikan lang din po yung mga inayos po natin dyan sa clearing operations dahil medyo maaga-aga po ang ating pagsasagawa noon? Nagkaroon po tayo ng last natin na walkthrough nung Sunday. So ngayon po naman, since nagkaroon tayo na ng walkthrough, yung mga dinaanan na yun natin is patuloy nating sinatsaga ng ating taga Manila Police District para i-check po nila kung hindi po nagbalikan yung mga clear natin. So far, wala naman po naging pagbabago, naging cooperative naman po yung ating mga kababayan doon sa gagawin nating prosesyon para sa Friday. So aside from ito pong na-discuss natin at inyong nabanggit, ano pa po ba yung mga, kung meron pa, no, na mga bagong patakaran o mga pinagbabawal na ipatutupad po ninyo this year para, of course, yung ating goal dito ay maging maayos at ligtas po ang prosesyon? So bukod po doon sa ating mga existing safety measures na mas paigtingin, kabilang po yung ating crowd discipline, observance po ng safety protocols at syempre yung ating agarang pagresponde sa anumang emergency. Ang layunin po natin ay hindi magdagdag ng komplikasyon kundi saking maayos po yung daloy at ligtas ang lahat base po sa mga naging experience natin at data po natin ng mga nagdaang taon. Okay, so ilang pulis po ang ide-deploy natin, of course mula po sa NCRPO at saan-saan po sila tututok sa buong ruta ng traslasyon? So meron po tayong kabuang mahigit 18,000 na personnel na i-deploy kung saan 12,268 ang mula sa NCRPO. Meron po tayong augmentation mula sa Region 3, Region 4A kasama po ang staff, ating mga support units at iba pang ahensya. Tututok po ang ating deployment sa Quiapo Shrine, sa Quirino Grandstand at sa buong ruta po ng prosesyon. Yung mga ihos police po, I believe sila po ay manggagaling sa Manila Police District, pero meron daw po silang separate uniform. Tama po ba yun? Since sila po ay mga volunteers po itong mga ito, na dati, yung iba po dyan ay dati na rin naman po na sumasama dyan sa mga prosesyon. So mangilan-gilan lang po dyan yung mga bago natin. So same din lang po sila kung ano po yung suot ng ating mga magpo-prosesyon, same po sa susuotin po nila.